Patuloy ang Civil Service Commission sa pangangalaga sa kapakanan at karapatan ng mga empleyado ng gobyerno. At kabilang sa mga karapatang pinoprotektahan ay ang self-organization. Kaugnay niyan, bumalangkas ng mga bagong patakaran ang iba't ibang kagawaran ng pamahalaan kasama ang CSC na lalo pang magsasaayos dito. Alamin ang detalye niyan sa ating CSC in Action. Narito po. Magandang araw Pilipinas! Tayo ngayon ay nabigyan ng pagkakataon upang tugunan ang inyong mga katanungan sa mga programa at patakaran ng Civil Service Commission. Ako po si Chairperson Carlo Nograles para sa CSC in Action. Pinangunahan ng Civil Service Commission ang paglagda sa mga regulasyon patungkol sa karapatan ng mga kawani ng pamahalaan na bumuo ng employee organization. Batay sa 1987 Constitution, Revised Administrative Code of 1987 at Executive Order No. 180, karapatan ng mga kawani ng pamahalaan na kabilang sa rank and file ang bumuo, sumali o tumulong sa mga organisasyon ng mga empleyado na kanilang pinili para maisulong at maproteksyonan ang kanilang mga interes. Katuwang ang mga miyembro ng Public Sector Labor Management Council o PSLMC na binubuo ng Department of Labor and Employment, Department of Justice, Department of Finance at Department of Budget and Management, inilunsad kamakailan ng PSLMC ang mga iba't ibang panuntunan ukol sa nasabing karapatan. Kabilang dito ang mga pinakabagong patakaran sa pangangasiwa ng isang employee organization, pagtatag ng transition group, merger at consolidation, pagpapalit ng mga pangalan at mga paraan para sa dissolution ng organization, pagpapasya ng nag-isa at eksklusibong negotiating agent at otomatikong accreditation ng nanalo sa isang certification election. Ang isang employee organization ay nagsisilbing tulay upang magkaroon ng harmonious relationship sa pagitan ng rank and file at ng mga namumuno sa ahensya. Ito ay may kakayanan na maimpluwensyahan ang pagsasabatas ng mga legislation na higit na nagbibigay ng proteksyon at pagpapalawig ng karapatan ng mga kawani. Maaari din itong maging katuwang ng management sa paggawa ng programa at polisiya. Nagsisilbing mata rin ito ng publiko upang mapigilan ang katiwalian sa pamahalaan. Upang maging isang lehitimong employee organization, kinakailangan na irehistro ito sa Bureau of Labor Relations ng Department of Labor and Employment para mapakinabangan nito ang mga karapatan, pribilehiyo at proteksyon na pinagkakaloob ng batas. Kinakailangan din ang accreditation na pinagkakaloob ng CSC bilang katunayan na ang naturang organisasyon ay ang nag-iisa at eksklusibong collective negotiating agent. Matapos ito, maaari nang bumuo ng isang Collective Negotiation Agreement o CNA na siyang kasunduan sa pagitan ng employee organization at management na nagsasaad ng mga programa at gawaing nagtataguyod ng kapakanan at kaligtasan ng mga kawani ng pamahalaan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa aming mga opisina at social media channels. Pwede ring sumangguni sa contact center ng bayan. Hanggang sa susunod nating talakayan, mga isyu ay tutugunan. Mamamayan muna. CSC in Action. Ako po ang inyong lingkod, Chairperson Carlo Nograles.